mga kaprobinsya, welcome po dito sa Simple Life in Province. Ngayong araw po mga kaprobinsya ay nandito po ako sa City Agriculture Office sa kanilang Oyster Mushroom Fruiting House. Ayan po. So kanina lang po ay nandito po tayo para sa refreshment training po ng Oyster Mushroom Production. At actually nandito po yung nakabaging na ito po yung fruiting bags na bagging nila. Ito lang ginamit po dito ay hindi po ito kusot o yung hindi po ito kusot o yung sodas. Ito po ay dayami po ng pala yung ginamit nila dito. Kita po. Ayan. Ito po ay dayami ng pala, hindi po ito kusot yung ginamit. Ito po yung fruiting bags. Ito po ay kailangan po itong tamnan at lalagyan po ito ng spoon sa loob para po mabuhay po at magkaroon po ng bunga. So ito po yung mga stocks nila. Lahat po nito ay po ito, mga dayami po ng palay. Kung marami pong available na dayami ng palay po sa lugar ninyo, pwede po ninyong hindi itapon at wag po ninyong sunugin. Instead na susunugin po, mapapakinabangan po yun at magagamit po natin, especially sa mga nagkaka-interest sa mushroom production. Magagamit po ito para sa fruiting bags ng ating mushroom production, especially sa oyster. So pupunta po tayo sa loob mga kaprobinsya. Titingnan po natin yung dun sa loob. So ito po yung dito. Ayan po. City of Mati, welcome to Mushroom Laboratory and Fruiting House. Ito po yung nila, fruiting house nila dito. Pero actually yung mga bagong nila ay nandito na po sa bagong building. Nasa loob na po. Bali dito po yung mga preparation dito po tinatrabaho, yung mga bagging, yung pasteurization. Nandito po. So yung mga fruiting bags ay nandito po sa loob. Titingnan po na. So, andito po tayo sa loob mga kaprobinsya. Ayan. So, ayan po yung mga fruiting bag mga kaprobinsya. Kung napapansin po natin ay yung iba ay wala na po itong bunga kasi na-harvest na. Tsaka ito po ay mga lang po ito, mga sample lang po ito. Mga fruiting bags. Karamihan po sa nandito ay oyster mushroom po yung nandito. White oyster. So ayan po yung mga compression. So karamihan po wala na pong bunga kasi harvest na po. Yung mangilan-ngilan na lang po yung may bunga. So yung pasteurization po ay nandito po sa kabila, yung pasteurization area nila. Nandito po sa likod ng nila. Nandito po ito po yung pasteurization area. Mushroom. Pagkatapos po ibagay dito po yan naka-file sa loob ng drum mga probinsya. So kailangan lang po yung natin ay hindi po yung steamer po natin ay mas mababa pa po dito kung maaari hanggang dito po yung
level niya. Ang importante ay yung sabaw po ay hindi aabot dun sa nilalagyan natin ng fruiting bag para hindi po siya mabasa. Kasi yung singaw lang po yung nagluluto sa fruiting bags, hindi po kailangan yung tubig mismo. Actually, itong ano po na ito ay yun po yung ginagamit namin dati nung nagsimula kami. Ito po. So, kailangan po sa drum, lagyan po ng meron pong ganito kasi para po yung mga tumatagas na mga ano dito sa gilid ay hindi po mapupunta sa fruiting bags at yun ang magiging sanhi po ng contamination. So, kailangan po talaga lagyan ng sako yung gilid para hindi po magkaroon ng contamination yung fruiting bags natin. So ayan po. Dalawang ano po yun, kung depende po sa inyo kung kaya po ninyong autoclave yung gagamitin, pwede po kasi mas mabilis po yun. Pero pag pasteurization, drum po yung gagamitin natin. Medyo matagal po yung proseso kasi sa ginawa kong ano dati is 4 to 8 hours po yung pagluluto ko. Kaya pag nag-pasteurize po tayo sa drum, kailangan maaga pa. Nasimulan na natin kasi aabutin po tayo ng hapon pag drum po yung ginamit natin. So ayan po yung dito po yung pasteurization area. So yan po yung panggato. Kailangan po hindi pwede yung maliliit kasi mabilis lang po maano. Kailangan malalaki po talaga. So that's it. Yeah. So ito po mga kaprobinsya, ano po ito? Ito po yung pusot o sodas. At naka-ferment pa yata po ito. Ginagamit. Dalawang ano po kasi yung substrate nila. Yung dayami ng palay at saka yung sodas o pusot. So yun po. Actually bukas ibabalik pa po dito kasi may meeting po pero doon na po sa kabilang building nila. Andun po yung meeting bukas para sa association po ng mushroom. So pupunta po tayo sa ano dito sa loob. Titingnan po natin dun sa yung mga naka-incubate na fruiting bags. So ito po yung mga kinakailangan materials sa loob ng laboratory. Ito po yung building po na ito ay mushroom laboratory po ito. Yan po yung mga materials na kinakailangan sa loob. And meron po sa mga beaker. Ito po yung ready-made na PDA. Tsaka ito, ayan, may mga cotton po, face mask, surgical gloves, at saka ito yung alcohol po. Ito yung 70% na alcohol yung kinakailangan po natin para sa sanitation po. So ayun, dito po yung ito po yung pinaka loob po ng laboratory. Dito po pinaproseso yung paggawa ng mga grain spawn o binhi, pati po yung pagtatanim ng grain spawn sa fruiting bags. Ito po yung hitsura ng binhi. Ito po yung spawn o grain spawn binhi. Ito po yung ita-transfer dito sa fruiting bags. Ito po yung fruiting bags. Actually, ito mga fruiting bags na nandito po ay in-incubate po dito. Nilagay po dito kasi natamnan noon. Kung mapapansin po natin na nagsisimula na po siyang gumapang. Ang mapapansin po natin dito sa fruiting bag pag natamnan na po ito, unti-unti pong bababa yung puti niya. Ito po yung tinatawag na mycelium. Bababa po yan hanggang sa buong loob ng fruiting bag ay magiging puti na po yung kulay. So, pag nag-full colonize na po ito, fully ramified, ibig po sabihin buong fruiting bag ay
ganito na po yung kulay. Yun po yung time na magsisimula na pong bumunga yung fruiting bugs natin. So, ang gagawin po nun, pwede na po natin itong buksan. Bubuksan na po ito, bahagi na to. Aalisin po natin itong pinakaibabaw kasi kapag fully colonization na, fully ramified ay magsisimula na po yung bumunga. Yun na po yung time. Bubuksan po natin ito at i-sprayan na po natin, didiligin po natin. Gaya po ng sinabi ko sa nakaraan, yung pagdilig po nito ay hindi po yung as in babasahin po natin. Yung pag-spray po dito is mist lang. Huwag po natin masyadong idikit sa mismong fruiting bugs. Yung kailangan po mist lang talaga yung pinong-pino at mamasa-masa lang po yung paligid niya para hindi po siya magiging sanhi ng contamination. So lahat po niyan ay napapansin po natin ay unti-unti na pong kumakalat yung mycelium. Unti-unti na po siya nag-colonize sa fruiting bugs. So nanggagaling po dito yung binhi na tinanim dyan. So kukuha po tayo dito, ililipat natin dyan sa fruiting bugs after po ng pasteurization. Actually, pag gaya po ng nabanggit ko nung nakaraang video ay pagkatapos pong i-pasteurize, kailangan po nating palamigin para hindi po mamatay yung yung binhi. So kailangan po pag gumagawa po tayo nan, kailangan napakalinis po ng kamay natin, maghugas po tayo ng kamay at saka i-sanitize po natin gamit ang alcohol. So ito po yung mga materials na kadalasan nakikita po natin sa laboratory, scissor o gunting. Kailangan po natin yan, cotton, rubber band, at saka itong band paper. Kahit po yung mga use na, at least malinis, pwede po siya. Kasi ito po yung i-cover. Ito po yung i-cover, makikita nyo po yan. Ito po. Ito po yung mother culture. Ito po yung pinaka-tissue. Yan po ay yung mismong tissue po yung nilagay dyan. Kung nakikita nyo po yan, kung napapansin nyo po yung parang na nasa loob, yan po yung tissue ng mushroom galing mismo sa kabuti na nilagay dito sa loob. At siya po yung gumagapang. Kung napapansin po natin, puting-puti na po yung loob ng rum bottle. So yan po, pag gagawa po tayo ng green spoon, yung nanggagaling po dito, yan naman po yung ililipat dito sa spoon natin. At pagka na-colonize na po ito at na-full ramified na, ito naman po yung ililipat dito sa mga fruiting bugs. Ganyan lang po yan. Ito po yung pinaka mother culture niya. Tissue culture or mother culture, ito po. Yan po yung mismong tissue na nanggagaling sa bunga ng kabuti at nilipat po dito sa spoon. At pagkatapos ay nilipat na naman po dun sa fruiting bugs. So, ayan po. So, ang gamit po dito sa itong nakikita natin na kinakating na mga band paper po dito is ito po. Kung nakikita nito, meron po siyang takip na band paper at nilagyan po siya ng yung rubber band. Pero dito po sa loob nito, before po nilagyan ng band paper yan, meron po yung cotton plug. Nilagyan po yan ng cotton dito sa may bibig para hindi pag inano po siya, hindi po siya mapapasukan ng tubig o mga dumi. Kaya kailangan po ganyan para hindi po siya ma-contamination. So yan po yung mga materials na kailangan natin sa loob. Alcohol lang, pero ito po nila is pwede po yung ilaw, pero yung ilalagay po natin dito is denatured alcohol po yung gagamitin natin. So ito po yung mga materials
gamit po ito sa pagkuha ng binhi mula sa loob. Lalo na pag yung ram bottle, yung kukunin pagkuha ng mga tissue sa loob at ililipat po dito. Ang iba po dito ay ito po yung pang-ipit. Yung iipitin po natin yung kunting portion ng mula sa loob ng ram bottle at ililipat po natin doon sa dito or doon po sa fruiting bags. Pwede po kasi gumawa ng spoon. Ito, ganito. Pwede pong gumawa ng ganito at pwede rin po yung nasa buti. Buwan. So, ito po yung mga tools na kinakailangan sa loob ng laboratory. Ito po yung ginagamit sa paghiwa ng katawan ng mushroom para po kumuha ng tissue sa loob ng sa loob ng katawan. Ito naman po yung pantusok o pangkuha rin po ito sa loob ng buti. Yung maglilipat po tayo ng tissue culture o mother culture dito sa ating green spoon pag gagawa po tayo ng binhi. So, ayan po. So kahit naman po hindi concrete yung natin, kung nagsisimula pa lang tayo, kahit hindi po concrete yung laboratory natin, ang importante po malinis po sa loob at hindi po kung sino-sino lang pumapasok. Kailangan po hindi po yan open pa lang kasi para hindi po mapasukan ng mga insekto o mga masamang bakterya na mula sa labas. Kaya kailangan pag pumapasok po tayo sa laboratory, mushroom laboratory, ay malinis po talaga tayo mula pag galing po tayo sa labas. Kaya yung mga tsinelas na ginagamit dito sa loob ay dito lang po talaga yan sa loob at hindi po pwede nating dalhin sa labas. So yan po. Yan po yung mga protein bag. Kung napapansin po natin ay konti lang po kasi sample lang po nila yan. Hindi naman po ito talagang farm. Ang importante lang po kasi sa kanila, hindi sila mawalan. Kasi pag may humihingi po, may bibigay. So ayan po. So bukas po ay babalik po ako dito kasi may meeting po bukas. So yan po na ipapakita ko na po sa inyo yung paligid. Yun po yung bodega po nila, yung mga ibang materialis na kailangan ay dyan po nila iniimbak sa building sa labas. So yun. So yung ibang mga informasyon po about sa mushroom production ay soon po, gaya po ng sinabi ko nung nakaraan, ay makikita po ninyo lahat yan from building preparation hanggang sa pag-cultured po, proseso ng pag-cultured hanggang sa pag-harvest. So ay makikita po ninyo yan. Gagawan ko po yan ng content o video. So maraming salamat po mga kaprobinsya sa mga sumusuporta sa akin at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe o baguhan pa lamang po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga baguhan, sana po ay i-subscribe nyo ang aking YouTube channel. A Simple Life in Province TV po. Saka paki-like and share na rin po at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga next video. So maraming salamat po mga kaprobinsya. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang bukas, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.